Hi! So, may mga nagtatanong sa akin kung papaano ko daw na de-decorate at na-style tong aming Casa Priscilla. Unang-una ay yung pinakang base ng bahay mo or ng design mo. So, ang ginawa ko is pinintahan namin lahat siya ng white. From ceiling to wall, lahat yan ay white. So, ang mangyayari kasi, maglalagay na lang ako through my decors ng pop-up colors para hindi siya masakit sa mata. Kaya hindi siya nagmumukhang, alam mo yon yung clutter. Kasi bawat design ay meron siyang, ang ginagawa ko kasi is groupings. Yan, mahilig ako sa groupings. Katulad niyan, lampshade, tapos may dalawang decors. Doon sa kabila, ganun din, may isang decor. So, mahilig talaga ako mag-groupings para hindi siya clutter tingnan. Like this one, meron ako dyan base na basket. Ito pa yung isang groupings na ginagawa ko. So, usually meron akong basket and then doon ko nilalagay sa loob yung mga decors ko. So, hindi siya masyadong makalat tingnan kasi nasa loob siya ng basket. So, dito sa aming living room, ito yung aming L-shape na sofa na ang pinakang ano ko dito is yung accent ko dito sa aming plain na sofa made of, high sleeve cover, yung aking mga throw pillows. So, pag nagpapalit ako, yan lang talaga yung pinakang accent. So, pag nagpalit ako ng bagong throw pillow cases, maiiba na naman yung ambience. So, dyan ako kumukuha talaga dyan sa mga throw pillows, sa mga style, color, and pattern ng throw pillow. So, napakalaking bagay kasi para sa akin ng throw pillow sa sofa. Lalo na kung ang sofa mo is plain, white or beige, magandang accent ang throw pillows. So ito namang aming Nara Solihiya sofa, dalawa lang yung nilagay ko na accent throw pillows kasi matatakpan yung pinakang Solihiya sa backrest ng sofa pag dinamihan ko yung throw pillows. And also, yung pinakang fabric niya is accent na rin siya kasi nga printed yung inilagay ko dyan. So, we don't need a lot of throw pillows to accent the sofa kasi mismong yung fabric na at yung kanyang sandalan, accent na siya. So, ang tawag ko nga dyan yung sa aming living room ay yan ang aking pinakang accent sofa. So, 2 pillows and 2 throw pillows, okay na yan. And pagdating naman sa mga souvenir ko, sa mga vintage finds and mga thrift store finds ko, andyan yung aking cabinet na bumili ako ng isang cabinet at nilagay ko sila dyan. At saka less work yan kasi hindi mo naman siya kailangan i-dusting everyday kung meron kang cabinet na may door, hindi siya bare. So mostly ang ginagawa ko dyan once a week, ko lang siya dinadusting, at least less work. At ang maganda pa is nakaipon lang dyan, hindi siya masakit sa matang tingnan. Then, dito naman tayo sa aming coffee nook. So, basically, makikita nyo, dalawa lang yung major na pinakang color nitong aming coffee nook. Yung white and saka yung accent na gold sa mga door handles at saka dun sa aking shelvings na railings. And then, the rest is pop of color na mga white na hindi naman siya masyadong maano yung mga kulay. So, yun lang isa na parang pusha ang nagbibigay ng naiiba or contrast doon sa pinakang coffee nook namin. But basically, depende rin yan sa pag-organize mo at kung paano mo pagsasama-samahin yung mga lalagyan na hindi siya parang may uniform na basically kung mapupunan nyo, mostly talaga is mga ceramics ang lagayan ko. So, dito naman sa aking entryway, kung makikita nyo, diba, dito meron ako ditong glass shelves. So, kung sa iba yan, sasabihin nila sobrang dami yung decors. Pero kung titingnan mo, hindi naman siya masakit sa mata kasi na-organize ko siya by color at saka dun sa mga sizes nila. Ay kung papaano mo siya ilalagay accordingly. And yun nga, mix and match kasi yung aking ginagawa sa mga decor ko. Hindi siya lahat figurines, hindi lahat siya bote. So, mix siya, may books,
alam mo yun, yung iba-iba may mga folk flowers or plants. Iba-iba siya kaya hindi siya nagmumukhang tindahan. Pagdating naman dito sa aming kitchen, yan, meron kami dyan kitchen cabinet. Na dyan lahat yung aking mga small appliances where I keep also my vintage plates and cups and everything na nabili ko sa abroad or nabili ko ngayon dito sa Pilipinas. Sa mga thrift finds ko, nandyan siya lahat para nakatago lang dyan. And I don't have, dyan na din nakalagay yung aming pang araw-araw na ginagamit namin na plato, baso, tasa. Andyan lahat. Wala akong usually nakalagay na lagayan ng pinggan dyan. I'm more kasi sa aesthetic ng kusina. Kasi ito yung parte ng kitchen or parte ng bahay na talagang lagi kang na dyan. Pero gusto ko maganda pa rin siya kahit kitchen siya. Kang makikita na mga bote or mga toyo, patis, o whatsoever. Lahat yan nakalagay sa loob dito. Organize dyan sa loob. At saka ito yung aking mga spices. So itong kitchen ko basically parang yun nga sabi nila very aesthetic nga daw. Kasi ultimo lalagyan ko ng mga bawang, sibuyas, asin, paminta. Talagang very aesthetic nga naman ang dating. Which is, ganun talaga ako. Yun talaga yung style ko. Katulad nito, dito, ito yung lagayan ko ng regular oil. Ito naman yung aking olive oil. At ito naman yung vinegar. Kasi nga, nadala na ako noon. Ang dami ko na nabili na kung ano-ano. Pero at the end of the day, nagkakakalawang, nagkakaroon ng, hindi siya magandang gamitin. So, ang ginawa ko, bumili na lang ako talaga ng talagang kumbaga aesthetic na siya na hindi siya kakalawangin. So, yan lang ang nakalagay dyan sa aking kitchen. At saka yun nga, yung aking mga panghugas ng pinggan. Pero aesthetic pa rin. Para kasi sa akin, pag maganda yung kinikilusan mo, nakaka-inspire. Lalo kang sisipagin, di ba? So, ayan, pag titignan mo siya, yan lang ang mga gamit na nakalabas dyan sa aking counter. Which is yun talagang kailangan ko. And then the rest, itinatago ko na dyan sa loob ng cabinet para hindi siya cluttered tingnan. Yan. Dito naman sa aming dining room, actually talagang ang naging based dyan ang design is like European kasi doon ako nagbase sa dining table. So, kita naman ninyo, made of sulihiya, and then yung kanyang ukit, and then made of nara, tapos ginawa ko pa siya ng white. So, doon ako nag-base ko, doon ako nagka-idea na gawin ko siyang parang European dining ang dating. Parisian accent ba ang dating. So, nilagyan ko din siya ng frame doon sa wall and then grid mirrors, naglagay din ako. And then, yung dalawang chair sa magkabilang tabi na accent na nagagawan ko na siya ng slip cover. So, yung aming wall decor is made of wallpaper lang yan na nilagyan ko ng wooden frame moldings dyan sa malabas para magmukha siya talagang painting, and then added sconces sa magkabilang tabi. Thank you for watching, and sana po may nakuha kayo kahit papaano na konting idea about decoration ng inyong bahay. Maraming salamat po sa inyong panonood. I'm telling you, making a home takes time, kaya kailangan ng patience. Bye!